Naiintindihan mo ba kung ano ang mangyayari sa pastor pagka tinatanong ko, pagka pinag-uusapan natin Biblia? Ay, opo. Masisiraan ang bait. Bakit, Sister Luz? Nasisiraan ka na ba kayo ng bait? Malulugaw po ang utak, sigurado. Hindi, tinatanong ko sa'yo, kapatid na Mel, ano? Kasi ang tindig ng iglesia ni Manalo, ang tao namamatay. Tama? Tama po. Kaya raw si Kristo'y tao dahil namatay. Hindi ba ganun ang isa sa kanilang paninindigan? Opo, ganun nga po. Eh kung makabasa ako ng tao, hindi namamatay. Hindi na tao yun. Hindi ba ganun ang logic nun? Opo. Kaya raw tao si Kristo dahil namatay. Eh kung makabasa ako ng tao hindi namamatay, di lalabas magiging Diyos yun. Di ba ganun ang logic nila? Opo, ganun nga po, kapatid na Eli. Basahin mo muna yung libro ng Iglesia ni Manalo nung ikumpara si Kristo sa Diyos. Ito po ang ginawang komparison nitong mga iglesia ni Manalo. Anong libro yan? Ang libro po nila ay pinamagatan po nilang ito po, Christ God Investigated. False. Libro po nila ito. Ano nandyan? Ito po ang nandirito sa libro ni Manalo. Pinagkumpara po nila sa left column, God, sa right column po ay Jesus Christ. Ito po, sa number 6 ng kanilang comparison, nakatapat po nung God, number 6 is immortal. Gumamit po sila ng batayan, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Unang Timoteo 1:17 po ang ginamit nila. Yung katapat po nung number 6 na immortal na sa Diyos po nila inilagay, yung number 6 dito sa Jesus Christ, inilagay po nila, died. Ang ginamit po nilang talata, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Unang Korinto 15:3 po ang ginamit nila, kapatid na Eli. So, kaya para sa kanila si Kristo'y tao dahil namatay. Ang Diyos naman ay walang hanggang, kaya hindi Diyos si Kristo. Tama? Tama. Ang Diyos ay walang kamatayan. Tama, di ba? Ganun ang kanilang logic, ano? Opo, kapatid na Eli. Eh, paano ngayon kung kadiskusyon ko si Manalo, sabihin ko sa kanya, sabi mo, kaya si Kristo'y tao dahil namatay. At ang Diyos ay kaya Diyos dahil walang kamatayan. Eh kung makabasa ba ako sa iyo ng tao na hindi namamatay, tatanggapin mo, mali ka. Ano kaya sagot ni Manalo? Kaya po hindi po lumilitaw si Manalo, kapatid na Eli. Meron palang mababasa sa Biblia, tao na hindi namamatay. Opo. Nababasa, ha? Basahin mo nga yung 1:7-4, Sister Luz, yung tungkol kay Melchizedek. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. Kapatid na Luz, ano ba ibig sabihin ng salitang nilay-nilayin? Isip-isipin po. Isip-isipin, ayan. Ano daw ang iisipin mo, kapatid na Luz? Kung gaano ang kadakilaan ng taong ito ni Melchizedek po. Iyan pa lang si Melchizedek, tao? Tao nga po. Basahin mo nga ang Ebreo, kapatid na Luz, 7:7. Datapwat
walang anumang pagtatalo, ang mababa ay pinagpapala ng mataas. At dito, Umpisahan mo nga yun sa versikulo 6. ngunit yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila, ay kumuha ng 10 bahagi kay Abraham at pinagpala yaong may mga pangako. Datapwat, walang anumang pagtatalo. Ang mababa ay pinagpapala ng mataas. At dito'y Ano ibig sabihin nun, kapatid na Luz? ano po ba? Hindi ko po alam. Basahin mo sa English yung 7, 6 hanggang 7 ng Hebrew sa Modern King James Version. But he whose descent is not counted from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. And without all contradiction, the lesser is blessed by the better. Sino ba ang better? Si Abraham o si Melchizedek? Lumalabas po si Melchizedek. Sino ang mas mahalaga? Sino ang mas higher? Si Melchizedek o si Abraham? Si Melchizedek po. Sino ba ang nagpala? Si Melchizedek po. Basahin mo uli sa Tagalog yung 7 sa 1 hanggang 7 sa bagong ang Biblia. Ngunit ang taong ito na hindi mula sa kanilang lahi ay tumanggap ng mga 10 bahagi mula kay Abraham at binasbasan ang tumanggap ng mga pangako. Hindi mapapabulaanan na ang nakabababa ay binabasbasan ng nakatataas. Ba't kay Abraham, kapatid na Luz? Ano po? Sino ang nagbasbas kay Abraham? Si Melchizedek po. Sino ang binasbasan? Si Abraham po. Ayon sa 7:7 ng Ebreo, hindi mapapabulaanan na ang nakabababa ay binasbasan ng nakatataas. Tama? Tama po. O sino ngayon ang mas nakakataas? Si Abraham o si Melchizedek? Si Melchizedek nga po. Si Melchizedek. Yan. O de, ang nagbasbas kay Abraham. Abraham, si Melchizedek. Si Melchizedek din ang pinagbayaran ni Levi ng 10 bahagi nung nasa tiyan pa siya ni Abraham. Tama? Tama po. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kapatid na Luz, sino si Melchizedek at bakit mas mataas siya kay Abraham? Yun nga po ang tanong ko din. Sino po ba siya talaga? O, basahin mo yung 7:1 ng Ebreo, kapatid na Luz. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya. Na siya namang binahagihan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat, na kung sasaysayin, una-una, siya'y hari ng katwiran, at saka hari naman sa Salem, na sa makatwid ay hari ng kapayapaan, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man. Datapwat naging katulad ng anak ng Diyos, ay nanatiling saserdote magpakailanman. Ayan, anong klase ang pagkasaserdote ni Melchizedek, kapatid na Luz? Saserdote po magpakailanman. Saserdote pa ba siya ngayon? Sabi po magpakailanman eh. O ano ngayon yun?
Pag sinabi pong magpakailanman, di po ba dapat kasama pa rin ngayon? Pag magpakailanman, Magpakailan. di ba siya nananatili ang pagkasaserdote niya? Ibig sabihin, hanggang ngayon, saserdote siya. Ganon nga po. Ang tanong ko sa iyo, saan kumuha ng pagkasaserdote si Melchizedek? Daniel, saan kumuha ng pagkasaserdote si Melchizedek? Hindi po kaya sa Diyos, kapatid na Eli? Basahin mo nga yung 7:1 ng Hebreo uli. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos. Saan kumuha ng pagkasaserdote si Melchizedek? Sa kataas-taasang Diyos po. Ngayon, kailan nag-umpisa ang kanyang pagkasaserdote? Yun po, kailan nga po ba? Tanungin muna nga kita, kapatid na Luz. Apo, Ano ba yan si Melchizedek? saserdote po. Hari sa Ano Salem. siya? Ano siya? Anghel? Tao? Ano ba siya? Tao po. Saserdote po. Hari sa Ano Salem. siya? Ano siya? Anghel? Tao? Ano ba siya? Tao po. Ha? Tao po siya. Anong klaseng tao siya? Tao po siya na ginawang saserdote. Hindi ba siya hari? Opo. Ha? Opo, hari po. Saan siya hari? Hari sa Salem. Siya po'y Saan hari mo ngayon, Dok? dos. Na siya namang binahagihan ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat. Na kung sasaysayin, una-una, siya'y hari ng katwiran. At saka hari naman sa Salem. Sa Bakatwid ay hari ng kapayapaan. Siya ay hari ng katwiran, hari ng kapayapaan, hari sa Salem. Di ba, kapatid na Luz, ano? Opo. Na siya, ang sabi ni Pablo, walang ina, walang ama, walang pasimula ng araw, walang katapusan ng buhay, dapat naging katulad ng anak ng Diyos, ay nananatiling saserdote magpakailanman. Tama? Tama po. Tanong ko sa'yo, namatay na ba si Melchizedek? Paano po ba ito? Kasi sabi walang katapusan ng buhay Hindi po, pag walang katapusan ng buhay, hindi po. buhay pa ngayon si Melchizedek. Daniel, Opo, kapatid na Eli, ang hirap po eh. buhay pa ba si Melchizedek? Kung buhay po siya, kapatid na Eli, binanggit po ni San Pablo, tao po siya eh. Ano ngayon? Kung tao po siya, ibig sabihin namatay po siya. Pagkatao ba dapat mamatay? Sabi mo po sa amin, may tao po hindi mamamatay. O kaya nga tinatanong kita ngayon, si Melchizedek ba buhay pa o patay na? Mahirap po, kapatid na Eli. Ito, hindi po si Kristo si Melchizedek, di po ba? Kapatid na Luz? Hindi po siya si Kristo. Wala siyang ina, wala siyang ama. Si Kristo naman ay may ama't may ina eh. Walang tandaan ng lahi. Si Kristo naman ay galing sa lahi ni Juda eh, di ba? Opo. Hindi siya. Ano ka ba naman? Walang ina, walang ama, walang tandaan ng lahi. Walang pasimula ng araw o katapusan ng buhay. Di ba? Opo. Buhay pa po ba siya? Tanong ko sa'yo, namatay ba siya? Kagaya nga po ng sinabi ni Badmel, tao po ito. Wala naman po ang tao na ganun nakatanda yung edad. Na libo-libong taon na po. Tatandaan mo, tinanong ko sa'yo kung sino pinakamatandang tao. Sabi mo sa akin, si Matusalem. Opo. Si Matusalem ba nung panahon ni Pablo, buhay pa? Hindi na po. Si Melchizedek ba nung panahon ni Pablo, buhay pa o patay na? Paano po ba to? Sino ang matanda? Si Melchizedek, si Matusalem?
Si Matusalem po. Ay, naku. Eh, namatay na nga si Matusalem, si Melchizedek, buhay pa eh. Buhay pa po siya? Hindi ba tinatanong ko nga sa'yo kung namatay pa si Melchizedek? Oo nga po eh. Ano sagot mo nga? Patay na ba si Melchizedek? Hindi pa. Walang ama. Paano siya magiging saserdote magpakailanman kung patay na siya? Yun nga po. Di ba pareho sila ng pagkasaserdote ni Kristo? Opo. Ang pagkasaserdote ni Kristo galing sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Tama? Tama po. Saan galing si Melchizedek? Galing sa Diyos. Ganda na sagot mo, no? Galing sa Diyos. O, tama yun. Siyempre, alam naman natin lahat ng bagay galing sa Diyos eh. Pero ang tinatanong ko, saan siya galing? Saan ba siya nag-umpisa? Saan ba siya lahi galing? Wala naman, di ba? Walang ina, walang ama, walang tandaan ng lahi, walang pasimula ng araw o katapusan ng buhay. May katapusan ba ng buhay si Melchizedek? Wala po. O namatay ba siya? Hindi ko po wala sagutin. Naiintindihan mo ba kung ano ang mangyayari sa pastor pagka tinatanong ko, pagka pinag-uusapan natin Biblia? Ay, opo. Masisiraan ang bait. Bakit, Sister Luz? Nasisiraan ka na ba kayo ng bait? Malulugaw po ang utak, sigurado. Hindi, tatanong ko sa'yo, kapatid na Mel, ano? Kasi ang tindig ng iglesia ni Manalo, ang tao namamatay. Tama? Tama po. Kaya raw si Kristo'y tao dahil namatay. Hindi ba ganun ang isa sa kanilang paninindigan? Opo, ganun nga po. Eh kung makabasa ako ng tao, hindi namamatay. Hindi na tao yun. Hindi ba ganun ang logic nun? Opo. Kaya raw tao si Kristo dahil namatay. Eh kung makabasa ako ng tao hindi namamatay, di lalabas magiging Diyos yun. Di ba ganun ang logic nila? Opo, ganun nga po, kapatid na Eli. Eh, paano ngayon kung kadiskusyon ko si Manalo, sabihin ko sa kanya, sabi mo, kaya si Kristo'y tao dahil namatay. At ang Diyos ay kaya Diyos dahil walang kamatayan. Eh, kung makabasa ba ako sa'yo ng tao na hindi namamatay, tatanggapin mo, mali ka. Ano kaya sagot ni Manalo? Kaya po hindi po lumilitaw si Manalo, kapatid na Eli.